Okay, so sa video na to, tuturuan ko yung paano mag-install ng Active Directory ndcpromo.exe. Okay, ang unang hakbang, hanapin yung server manager ng PC nyo. So sa case natin, nasa icons na siya sa baba. Click lang natin yon. And pag-click natin, lalabas tong tab na to. Find roles sa may top left corner ng tab. May kita nyo roles na word. And click on it. Tapos dito may kita nyo hyperlink na add roles. Click nyo. Left click po ng mouse, hindi right click. And lalabas tong tab na to. At i-next lang natin. So dito may mga choices tayo. Ang pipiliin natin dito ay Active Directory Domain. Click lang, left click, check. Yan, tapos add required features. And pag lumabas na yung check icon, next na natin. And after nun guys, lalabas tong tab na to. Next ulit natin. Next. And sa progress naman, installing. So wait lang natin mag-install. So ang Active Directory, ito yung database or set of services na nagko-connect sa user sa network resources na kailangan nila. So after mag-install, lalabas tong tab na to which is nakalagay yung results or yung mga installation na naging successful. Close na natin yon. And that's it. Na-install na natin yung Active Directory. Dito naman tayo sa ndcpromo.exe. At the bottom left corner of our PC, make it natin yung start button. Click lang natin yon. And punta tayo sa search bar and type DC Promo. So, sa case natin, nakikita nyo naman na tinatype niya yung DC Promo all lowercase. So, walang lumalabas. Pag na-encounter nyo yung ganyan, try nyo i-type ang DC Promo in all caps. And DC Promo should pop up. So, click open na pag nag-pop up yung DC Promo sa program. And this tab will be pop up. So, wala tayong gagalawin dyan. Kiklik lang natin yung next. And next ulit. And lalabas tong dalawang choices na to. So, sa case natin, okay-create tayo ng new domain. So, click natin itong create a new domain in a new format. And click next. Next tab, dito natin ilalagay yung qualified domain name ng ating domain. So, dito nilagay niya testa.org or organization in short. ORG. So, verifying net advice name. Mini-verify niya kung tama ba yung domain or valid yung nilagay natin. And dito, mag-pop up yung mga server versions. Click nyo lang yung desired versions nyo ng functional level. So, sa case natin, Windows Server 2008 R2 ang pinili. Click next. So, dito pwede tayo mag-select ng additional options for the domain controller. So, case natin, hindi siya pumili. Click niya next. And a warning will pop up. And you can bypass it by clicking yes. And everything is set here, so we can click next. So, this tab will require you to create a strong password. So, type nyo lang yung desired password na gusto nyo. And please choose a strong password para hindi madaling ma-bypass or ma-hack yung system. And sa case natin, yung password nilalagay niya is not strong. It's only Asian at 12345. Usually, strong passwords is long and has mixes upper and lower cases. Pag satisfied na kayo sa password na nilagay nyo, click nyo lang yung next. And after nun, mag-pop up yung mga summary ng ginawa natin. Click nyo lang yung next, tapos lalabas tong DNS installation. So, click natin or check natin yung reboot on completion para mag-reboot yung PC. And after nun, save changes.